Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat, mga minamahal po naming taga-subaybay at tagapakinig. Muli po ay tayo po yung muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At salamat po sa Diyos na tayo po ay binigyan muli niya ng pribilehiyo upang makapag-aral po muli ng salita po ng Diyos. At biyaya po ng Panginoon na tayo po muli ay makakapag-aral. Napakabuti po ng Diyos sa atin dahil dito po sa lugar po ng Pilipinas, sa ating pong bansa ay napakalaya po ang pangangaral po ng salita ng Diyos. At ngayong gabi po ay tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos at ang atin pong pag-aaralan ay bearer of sin. Ano? So pag sinabi pong bearer of sin, siya po yung nagdala ng ating mga kasalanan. At ating aaralin at kung sino ba yung nagdala ng ating mga kasalanan at bakit siya, bakit po siya ang kumbaga po ay siya lamang ang may kakayanan na magdala ng ating mga kasalanan. So atin pong basahin muna ang ating home text at ang text po natin ay nagmula sa Hebrew chapter 9 verse 28. At akin pong babasahin, inyong matamang pakinggan. Ang sabi po ng talata, at gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Yun po, yung talata. Upang dalhin ang mga kasalanan ng marami sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga paghintay sa Kanya. So, tayo po muna yung manalangin sa atin pong pagbubukas ang ating pong pag-aaralan. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, magandang gabi po. Muli po kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong biyaya na kami pong muli ay makakapag-aral at makakapakinig ng inyo pong salita. Pagpalain niyo po nawa ang inyong abang lingkod na inyo pong gagamitin upang dalhin ang katotohanan na nanggagaling po sa inyo pong banal na kasulatan. Pagpalain niyo po nawa kami, bawat makikinig, Panginoon Diyos, ay inyo po silang kilusin, hipuin ang kanila pong mga puso at isipan, upang kanila pong maunawaan ang inyo pong banal na kasulatan. Banal na Espiritu, hinihingi ko po ang inyo pong mayamang pagkilos sa amin pong kalagitnaan, Panginoon Diyos. Nawa o Diyos, sumama po kayo. Kapangyarihan po ninyo ang sumaakin at nawa po Panginoon Diyos ay maipangaral ko po ng may katotohanan ng inyong pong salita na aming pong pag-aaralan. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Ang lahat po na ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ngayon pong gabi ay tayo pong muli ay mag-aaral ng salita po ng Panginoon at ang ating nga pong pag-aaralan ay bearer of sin. Bearer of sin. Alam niyo po, pag sinabi pong bearer, siya po yung nagdadala or tagadala. At alam niyo po, wala pong ibang tinukoy ang Biblia na siya po ang umako ng ating pong mga kasalanan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Kaya po, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, bakit ang Panginoong Hesus lamang ang may kakayanan. Kumbaga po, bakit siya lamang ang kayang tumubos ng ating mga kasalanan? Mga minamahal? Kaya po kayo po ay amin pong inaanyayahang sumubaybay sa atin pong pag-aaralan upang inyo pong patuloy na maunawaan yung pong mga katotohanan na sinasabi po ng Biblia. So ngayong gabi tayo po ay magsimula. So, bearer of sin, sabi nga ng talata, at gayon din naman si Kristo nang ihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. So si Kristo po ang nagdala ng ating pong mga kasalanan. Hindi po binyag, hindi po relihiyon, hindi po pagpapakabuti ang ihaharap natin sa Diyos, kundi yung ibinigay ng Diyos na siya po ang nag-alis at siya po yung nagdala ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo para po tayo matubos sa ating pong mga kasalanan, mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig. At ngayon pong gabi, number 1 pong ating pag-aaralan, bakit si Kristo lamang po
Sabi po ng talata sa verse 22 ng chapter 9, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Take note po, ang sabi po ng talata, liban na lamang po sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Bilang tayo po, tao, wala po tayong kakayanan na bayaran yung pong atin pong mga kasalanan dahil lahat po ng tao ay nagkasala. Ang kinakailangan pong gumawa or dapat tumubos ay yung pong walang kasalanan. At yun po ang Panginoong Hesus Kristo, mga minamahal. Kaya nga sabi ng talata, liban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaya nga sabi ng John 1:29, ang sabi po ng talata sa Juan 1:29, ang sabi po ng talata, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya sabi po ng talata, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Alam niyo po, yung dugo po ng Panginoong Hesus, yun po ay walang katulad. Kaya nga po sabi na, number 1, Christ is able to comply the need of God to man. Ano po? Si Kristo lamang ang able, ano po mga minamahal, to comply or sumunod sa hinihinging kumbaga po ay standard ng Diyos sa atin, mga minamahal. Si Kristo lamang po ang may kakayanang gumawa, mga minamahal, nung hinihingi ng Diyos sa atin. Ano ba ang hinihingi ng Diyos sa atin? Para tayo po ay malinis sa ating kasalanan or para po tayo ay pumunta ng langit, dapat po tayo walang kasalanan, mga minamahal. Ano? So, ngayon, kung tayo po ang magkukumply or kayang sumunod, ay hindi na po dapat isinugo ang Panginoong Hesus para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Kaya, Christ is able to comply the need of God to man. Yung kailangan ng Diyos sa tao ay si Kristo ang gumanap. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao na hindi po nagkasala, mga minamahal naming taga-subaybay. Kaya siya po yung bearer, siya po yung nagdala ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Bakit? Dahil siya po ang may kakayanang sumunod. No? At alam niyo po, ang standard ng Diyos para tayo po ay aring ganap niya, mga minamahal, ay yung pong 10 utos. Ano? At wala naman ho talagang nakatupad ng 10 utos, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig. Wala po. Kahit po yan ay leader ng relihiyon, kahit man ho yan ay relihiyoso, kahit ho man yan pastor, kahit ho man yan ministro, kahit ho yan ay pare o pope o ano man yan, Poncio Pilato man yan, wala pong nakasunod sa 10 utos, sa utos po ng Diyos. Kaya mga minamahal, sinugo po ng Ama, ang Panginoong Hesus, para siya po yung gumawa ng ating, or gumawa ng hindi natin kayang gawin, mga minamahal. Kaya, ang kinakailangan nyo po, para po, kayo ay, alam nyo po, biyaya po yun ng Panginoong Hesus na po ang gumawa, para po tayo ay maligtas. At alam nyo po, kung tayo pong gagawa, ay lahat ho tayo pa-impyerno. Bakit? Lahat ho tayo nagkasala. Walang taong hindi nagkasala. Kaya nga anong ebidensya? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sino pong taong hindi namamatay? O sinong taong hindi mamamatay? Lahat ho ng tao, pag kinuha na ng Diyos, lahat ng tao ay mamamatay. Mga minamahal. Ano? Iba-iba lamang ang panawagan ng kamatayan. Pero lahat ng tao ay mamamatay. Dahil po ang ebidensya, mga minamahal, ng kasalanan, kaya po may kasalanan dahil ng kamatayan. Ano? Anong ebidensya ng kasalanan ay may kamatayan, mga minamahal. Kaya Christ is able to comply the need of God. Yung kailangan ng Diyos, yung kinakailangan ng Diyos sa atin, mga minamahal, na dapat tayo maging banal para tayo pumunta ng langit, dapat tayo ay walang kasalanan para tayo pumunta ng langit, mga minamahal. Hindi po natin kaya. Kaya Christ, si Kristo ang nagdala, si Kristo ang gumawa, mga minamahal, nung hindi natin kayang gawin, kundi
si Kristo yung nag-comply sa pangangailangan ng Diyos, siya yung nagkatawang tao para gawin yung hindi natin kayang gawin na yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya mga minamahal, pag kayo po yung nagsisi ng inyong kasalanan, nanampalataya sa Panginoong Jesus ng totoo, mga minamahal, tunay po yung pangako ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. In the sight of God, you are holy, mga minamahal. You are holy. Ikaw ay pinapaging banal because of Christ. Kaya nga sabi ng talata diyan, without shedding of the blood, there is no remission. Walang katubusan o walang kapatawaran. Kaya, mga minamahal naming taga-subaybay, taga-pakinig, hindi po namin kayo hinihimok magbaptize. Kayo po ay hinihimok namin na lumapit sa Panginoong Hesus para po kayo ay mapatawad sa inyong mga kasalanan. At ako po naniniwala, pagka kayo po nakakilala sa Panginoong Hesus, nanampalataya sa Panginoong Hesus, doon po kayo maghahanap ng tamang relihiyon. Ano po? Tamang mangangaral at tamang turo sa Biblia, mga minamahal. Kaya Christ is able to comply the need of God to man. Dahil wala akong taong kaya. Ano? Kaya po pagka merong taong kaya, yung taong tao, Christ is God man. Ano? Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi po ng John 1:1, nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So, nang pasimula, siya ang berbo. Sino po yung berbo? Ang berbo ay Diyos. Ano? Pagdating po ng John 1:14, at nagkatawang tao ang berbo. Sino yung nagkatawang tao? Berbo. Sino yung berbo? Diyos. Kaya po, si Kristo ang may kakayanang mag-comply ng kailangan ng Ama or ng Diyos sa atin dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. At hindi po siya nagkasala. Ang sabi po ng John chapter 1, Romans chapter 3, verse 25, kung ako hindi po nagkakamali. Romans chapter 3, verse 25, ang sabi po ng talata, atin hong babasahin, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. At alam niyo po, ang Diyos po napakabuti. Binibigyan po tayo ng Diyos ng chance na lumapit or magsisi ng ating kasalanan at manampalataya sa Panginoong Hesus bilang tanging niyang tagapagligtas. Napakabuti po ng Diyos. Ano? Dahil kung ang Diyos ang tatanungin, ay tayo nga ho pag may mga kagalit tayo, pag nakikita natin, lagi natin gusto tirisin, lagi natin gusto awayin, lagi natin gustong, kung maaari, kasalanan nga lang pumatay, gusto mo nang patayin. Pero, ang Diyos po napakabuti. Ang Diyos ay may panawagan, magsisi ka na inyong kasalanan, sampalatayanan mo yung ibinigay niyang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Christ is able to comply. Kaya wala kang ibang lalapitan, hindi si Maria po ang ating mediator, mga minamahal. There is one mediator between God and man. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 5, kung ako po hindi nagkamali, there is one mediator between God and man. Christ, si Kristo po. Si Kristo lamang. Kaya mga minamahal, ang atin pong lalapitan para po tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at malinis sa ating mga kasalanan ay si Kristo lamang po. Hindi ho baptist. Pero pag ikinakakilala sa Panginoon, saka ka mag-baptist. Yun po yung totoo. Kaya po ako nag-baptist, hindi dahil sa baptist nagliligtas, kundi si Kristo na akin nakilala, na ipinangaral din sa akin nung ako'y umaaten sa simbahan ng baptist. Christ is able to comply the need of God to man. Kaya walang tao. Walang tao na may kakayanang mag-comply sa Diyos ng kailangan ng Diyos sa Kanya. Wala. Dahil lahat ng tao nagkasala. Kaya nga sabi ng talata, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala po. Wala kahit isa. Siyempre po sa ating pong pag-aaral, tayo naman nag-aaral din sa school, pag dinidiin yung isang talata, yung isang sentence, inuulit-ulit po.
Doon po sa talatang Romans chapter 3 verse 10, inuulit-ulit, walang matuwid, wala, kahit isa. 3 beses pong inulit na walang matuwid, wala kahit isa. Kaya hindi ho sa pagpapakabuti. Para tayong maligtas. Pero pag ikay naligtas, bunga na yung pagpapakabuti. Mabuting bagay, bunga na yung ikay gumawa ng maayos. Dahil si Kristo na yung tinanggap mabuti, maayos, Diyos, ang makita sa kasalanan. Hindi po. Si Kristo, bilang tinanggap mo sa iyong puso, reality, tunay, ang pagtanggap mo sa Panginoong Jesus, ang makikita sa iyong buhay at ang lalabas sa iyong buhay ay kaayusan, mga minamahal. Christ is able to comply the need of God to man. Kaya mga minamahal, wala po kami ibang itinuturo din kundi si Kristo. Dahil si Kristo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Wala na pong iba. Siya po yung napako sa krus ng Kalbaryo, hindi po relihiyon. Dahil si Judas po, member po ng relihiyon ng Panginoong Jesus. Isa po sa 12. Meron pang katungkulan. Siya'y ingat yaman, treasurer. Pero siya po hindi ligtas, mga minamahal. Sino po? Kaya hindi po relihiyon. Si Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the light. No one cometh unto the Father but by me. Sabi niya, I am. Walang iba. Specific, one person, I am the way. Christ is able to comply the need of the Father. Yung kailangan ng Diyos sa atin na dapat nating magawa, na hindi natin talaga magagawa, ay si Kristo. Kaya siya po yung bearer of sin, mga minamahal. Siya po yung tagadala ng ating kasalanan. Saan? Doon ho, nahayag sa krus ng Kalbaryo. Kung gaano kabigat yung kasalanan, doon po nahayag sa krus ng Kalbaryo. Kung ano ang nangyari sa kanya doon sa krus ng Kalbaryo, yun po yung bigat ng kasalanan. Kaya mga minamahal, hindi po sa ating sarili, hindi po sa ating galing, hindi po sa ating relihiyon. Ay, ako naman brother, may relihiyon na, hindi po yan. Ay, kung saan ako namulat siya, dyan ako mamamatay. Naku po, napakadami po namin na-encounter na ganyan. Pag ho kami nag-OOJT, nagsusulwining, nangangaral ng salita ng Diyos. Ay, naku brother, ay meron na ako relihiyon. Kung saan ako namulat, dyan ako mamamatay. Naku po, delikado po kayo. Pag ganyan po ang inyong katwiran. Kaya ang pakinggan po ninyo, yung salita ng Diyos, hindi yung ating palagay. Dahil ang dami pong palagay ng tao na sala. Pero yung palagay ng Diyos or yung salita ng Diyos, yun yung katotohanan. Kaya, Christ is able to comply the need of God to man. Pandalwa, Christ commit no sin. Ang sabi ng Hebrew chapter 7 verse 26. Christ commit. Nalabas na aking. Okay, Christ commit no sin. Hindi siya nagkasala. Kaya siya ang karapat-dapat. Why Christ is able to comply the need of God. Number 2, Christ commit no sin. Bakit siya yung magdadala ng ating kasalanan? Dahil ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, na dapat or karapat-dapat na magdala ng ating kasalanan ay walang kasalanan. At yun ay ang Panginoong Jesus, mga minamahal. Hebrew chapter 7 verse Hebrew chapter 7 verse 26, sabi po ng talata, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdote. Sino po tinutukoy dito? Si Kristo. Bakit? Banal. Holy. Pag sinabing holy, walang kasalanan. Walang bahid ni ultimong kasalanan. Kaya, alam niyo po, kung ang Panginoong Jesus ay nagkasala, kung ang Panginoong Jesus po ay dumaing, nung siya po ay hinahampas, dinuduraan, kinukurunahan ng tinig, pinako sa krus, tinatadyakan. Kung ang Panginoon Jesus po ay nag-mourn or kumbaga ay naghurmentado, kumbaga, nag-umungol or dumaing, hindi ho tayo ligtas. Pero si Kristo po, bakit siya po yung bearer of sin? Because Christ commit no sin, mga minamahal. Hindi po siya nagkasala. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao at siya po hindi nagkasala. Kaya sabi ng talata, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdote. Sino yon?
Ano? Banal. Walang sala. Take note, walang sala. Holy and, sabi po ng talata, harmless. Walang kasalanan. Ano? Si Kristo po yun. Kaya kung gusto niyo pong maligtas, si Kristo po yun yung pong sampalatayanan. Wala na pong iba. Ano mga minamahal? Si Kristo. Ano? Christ commit no sin. Ano? Christ commit no sin. Kaya, mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig, wala po kayong mapapakinggan dito na aral, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Dahil si Kristo ang magliligtas po sa inyo. Wala na pong iba. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay at taga-pakinig, Christ is the bearer of sin because Christ is able to comply the need of the Father to man. Pandalwa, Christ commit no sin. Ano? Kaya po ang mahirap, ito po, kaya po maraming relihiyon ay walang kaligtasan. Dahil ang pinapangaral po nila ng Panginoong Hesus ay tao lamang. Dahil kung ang Panginoong Hesus talaga ay tao lamang, maaari siyang magkasala. Bakit hindi po siya nagkasala? Dahil siya po yung Diyos na nagkatawang tao at siya po yung may kakayanan. Ano? Dahil yun ang binigay ng Ama, si Jesus Christ. Ano? Narito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yun yung pagbabautismo sa Panginoong Hesus ni John the Baptist. At ang binautismohan, binabaan ng Holy Spirit na sa anyong kalapate. At sabi po, walang ibang kinalulugdan ng Ama kundi si Jesus Christ. Ano? Lahat ng tao yung makasalanan and Christ, wala po siyang kasalanan. At siya po yung lamang yung kinalulugdan ng Ama. Kaya Christ is the bearer of sin. Bearer of sin is Christ. Ano? Hindi po kung sino-sino. Hindi po tayo mananalangin kay Maria para siya po ang lumapit sa Ama para sabihin o ipanalangin tayo ni Maria sa Ama para tayo mapatawad. Hindi po. Si Kristo po ang nagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya nga po kinakanta pa nga po yun ng ilang rin nating mga kaibigan Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kinakanta pa. Pero hindi naman nila nauunawaan yung ibig sabihin. Ibig sabihin, hanggang bibig lang, pero hindi talaga nila nauunawaan yung konteksto ng talata. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay, makinig po kayo sa aral ng Biblia. Dahil marami pong mga bulaang mangangaral na nag-aaral o nagtuturo ng maling aral. Christ commit no sin. Kaya sabi po ng talata, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdote, banal, walang kasalanan. Bakit po nararapat? Dahil wala ho talagang nakakumply sa kapangailangan ng Ama. Ang kailangan ng Ama ay hindi natin nagawa. Kaya nga sabi ng talata, we are all come short in the sight of God. Lahat tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, mga minamahal. Kaya mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig, patuloy po kayong makinig. Kaya Christ commit no sin. Kaya po inyo pong pakinggan. At ito po ay inyo pong mababaon. Pag kayo'y nakapakinig ng aral na hindi katulad nito, sala po. Dahil sabi po ng Galatians, chapter 1, ako po hindi nagkakamali, Galatians chapter 1, verse, yan. Sabi po ng talata, chapter 1, verse 8, datapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit. Take note, kahit daw si Pablo, ako, yung aming, o isang anghel na galing sa langit, ang sabi ng talata, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo. Ano ba yung ebanghelyo? Si Jesus Christ ang ebanghelyo. Jesus Christ is the good news. Yung Christ born, dead,
burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ, mga minamahal. Si Kristo ang mabuting balita. Ano? Ang sabi ng talata, datapwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Tingnan niyo po, pag hindi po galing sa Bible ang ipinapangaral, at marami naman ginagamit ang Bible, pero sala naman ang konteksto ng tinuturo. Kaya, ang sabi niyan, course, sa English po, yung matakwil ay course, sumpain. Tingnan niyo po, kaya pagka hindi po galing sa Bible, mag-ingat po kayo. Dahil yan po ay kasinungalingan na. Labas sa Bible, kasinungalingan. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth. Sino ang katotohanan? Si Jesus. Kaya pag may religion po na nagsasabing ang Panginoong Jesus ay tao lamang, sinungaling, kulto. Kaya mag-ingat po kayo. Hindi po lahat ng religion porque may dalang Bible. Tama. Ako ho ay hindi ho kalpintero. Pag ako'y nakita ninyo na may dalang pako, martilyo, rodelang bakal, rodelang kahoy, mapapagkamalan nyo ako kalpintero. Pero hindi ako kalpintero. Ganon din po, pagka may mga relihiyon na nagdadala lamang ng Bible, mapapagkamalan nyo nga sa Diyos din. Pero hindi lahat ay sa Diyos. Christ commit no sin. Number 3, mga minamahal namin taga-subaybay at taga-pakinig. Christ is able to comply the need of God to man. Christ commit no sin. Pantatlo, Christ is able to obey God. Consistency. Pag sinabi pong consistency, yung tuloy-tuloy. Mga minamahal. Pag sinabi pong consistency, yung tuloy-tuloy. Christ is able to obey God. Consistency. Yung tuloy-tuloy. Ang tao po, magaling lang pauna. Ningas kugon, lalo na tayo mga Pilipino, tayo hiningas kugon. Pag may pinapagawa sa school, gagawa naman nga, pero hindi tatagal. Parang pakaitan tao lamang. Ang Pinoy, ganyan sanay. Pagka nandyan, alala ko nung kami nagko-construct, ako nung may nakapagtrabaho din sa construction. Pag nadating na yung aming engineer, nakabiyos, kulay gray, ay kami pati kara na sa aming mga lugar. Nandiyan na si engineer, tayo ay maghakot ng halo, maghakot ng pero pagka wala, ay di, ningas kugon, wala akong pakialam, bayabas, hinug na, nang babayabas, wala akong doon sa site, kundi nandun sa bayabasan, yun ang ibig sabihin. Pero Christ, mula doon sa kanyang kapanganakan, siya na po yung gumawa ng kalooban ng Diyos. Walang taong nakagawa ng kalooban ng Diyos, kundi si Kristo lamang, mga minamahal. Christ, bakit siya yung bearer of sin or nagdala ng ating kasalanan? Christ is able to obey God. Consistency. Si Kristo lamang po. Ang sabi po ng talata, Hebrew chapter 7, verse 24. Datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Ibig sabihin yon, Christ, walang papalit sa kanya, kundi siya lamang, walang iba. Walang ibang papalit sa kanya, kundi siya lamang din. Ano pa sabi ng talata? 22 ng chapter 9, verse 14. Nagkamali. Sabi ng talata, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Tingnan niyo po, nung ang Panginoong Jesus po ay nabubuhay, siya talaga ang gumawa ng kalooban ng Diyos. Wala ang iba. Wala kasing taong makakagawa ng kalooban ng Diyos. Hanggang kailan? Ano ga ang standard ng Diyos? Yung 10 utos. Pagpalagay ng nasunod mo yun ng isang araw, nasunod mo isang araw, ay di nasunod ko yung brother isang araw, ay hanggang kailan ba banal ang Diyos? Ang Diyos ay banal ng walang hanggan.
Di dapat mula kapanganakan mo hanggang sa kamatayan mo, ikaw ay nakakasunod dapat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Pero walang taong ganun. Lahat ng tao nagkasala. At Christ is the only one who do and obey God consistency. Yung pagpapatuloy, even dun sa alam naman niya mangyayari sa kanya, ang tao pagka alam niya mangyayari sa kanya, hindi siya magpapatuloy Halimbawa pagka ang alam ng tao na siya ay, halimbawa siya ay pupunta ng palengke at alam niya na siya ay mababaril, hindi siya pupunta. O alam ng tao na siya madudulas, hindi siya doon dadaan. Bakit? Dahil alam niya Pero Christ, ang Panginoong Jesus, bagaman alam niya ang hirap na kanyang dadanasin, mga minamahal, and yet still ginawa po niya yung kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya nga sabi ng talata na siya, bagaman nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pa ng pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao at palibhas ay nasumpungan sa inyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. So kung alam mo kayo mamamatay, doon sa iyong pupuntahan, tutuloy ka pa ba? Pero ang Panginoong Jesus, bagaman alam niya yung mangyayari sa kanyang mahirap, mabigat, hanggang sa ang duloy kamatayan, siya'y nagpatuloy para tayo po'y matubos sa ating mga kasalanan. Kaya Christ is the bearer of our sin. Siya po ang nagdala ng ating pong mga kasalanan, mga minamahal. Kaya sabi po ng talata, at gayon din naman si Kristo na inihandog minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami, mga minamahal. Kaya salamat po sa Diyos. Ang Diyos po yung napakabuti. Lahat po ng Diyos, lahat ay from grace to grace, mga minamahal. Lahat po awa, lahat ay awa ng Diyos. Kaya kinakakahinga, awa ng Diyos. Kaya kinakakalakad, awa ng Diyos. Kaya kinakamulat, awa ng Diyos. Kaya kinakakanguya, awa ng Diyos. Kaya ikaw ay malakas, awa ng Diyos. Lahat ng nasa sa iyo, dahil yan sa awa ng Diyos. Kaya yung awa ng Diyos na yun, ay dahil ng Panginoong Jesus na gumawa at sumunod sa Ama. Consistency. May pagpapatuloy. At salamat sa Diyos na tayo natubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ng talata, at siya hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. At sa ibang paraan, kailanman siya magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya ay nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Kaya salamat po sa Diyos. Mayroong gumawa. Si Kristo ang gumawa. Christ is able to obey God consistency. Bakit? Si Kristo ang may kakayanan na gumawa at sumunod sa Diyos. Dahil si Kristo Diyos na nagkatawang tao. Dahil wala akong tao, masabi nga ng talata, lahat na tayo makasalanan. Mula pa kay Adan at kay Eva, lahat naapektuhan ng kasalanan. Christ is able to obey God consistency. Number 4, at marami pang talata, tingin na po babasahin. Number 4, Christ is able to cover our sin. Kung siya'y tao lamang, hindi ho niya kaya yon. Dahil ang tao lamang, makasalanan din. Kaya nga sabi lagi po namin example, halimbawa ho, ako'y may kaibigan, at kami nagkaroon ng utang. Utang. Saan? Sa isang mayamang tao. Ang utang namin ay pagpalagay ng tag 1 milyon. Tag 1 milyon. Wala ho ang pera 1 milyon.
Ganun din ho yung aking kaibigan, barkada ko. Pareho kaming may utang. So, ang kinakailangan magbayad ng utang namin, ang may kakayanan, ay yung kasing yaman din ng aming inutangan. Dahil malaking pera ho yun, tag 1 milyon. Saan ho kami saan namin yung kukut-kutin? Wala ho kaming kakayanan. So ngayon, ang may kakayanan ay yung may kakayanan, yung mayaman din. Yung may kakayanan ay yung kasing yaman din niya. Para kami matubos. At alam niyo mga minamahal, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay subject sa kasalanan ng mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, si Kristo, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Siya po yung may kakayanan. Christ is able to cover our sin. Kaya nga sabi ng talata, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan mga minamahal. Sino po yung nag-aalis? Hindi po relihiyon. Dahil sa relihiyon, mabibigo ho tayo. Dahil ang dami pong relihiyon, ang dami hong nakakulong na miyembro na may relihiyon, mga minamahal. Marami pong nakakulong na may mga relihiyon. At sangkot pa sa natutokhang. Kung relihiyon ang nagpapatino ng tao, ba't maraming nakakulong? Kung relihiyon ang nagpapatino ng tao, bakit maraming kurap? Kung relihiyon ang nagpapatino ng tao, bakit maraming tao ang nabubuhay sa kasalanan? Dahil hindi po relihiyon. Yung aking pinanggalingan, ako yung member din ng relihiyon. Minembro ako na hindi ko nauunawaan. Kaya ako naging member nila. Pero din sa akin pong nilipatan, naunawaan ko na si Jesus Christ pala ang nagliligtas. Si Jesus lamang, wala na pong iba. Christ is able to cover our sin. To cover. Pag sinabing cover, talagang kanyahin na lahat. Balutan. Si Kristo ang may kakayanan, mga minamahal, na mag-cover ng ating kasalanan. Kaya ang sabi ng talata, verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. Without spot to God. Walang dungis sa harapan. Hindi siya nagkasala, kaya siya yung may kakayanan mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya related po yun sa ating unang puntos, ikalawa, at ikatlo, mga minamahal. Kaya Christ is able to cover our sin. Wala na pong iba. Hindi po binyag. Wisik. Hindi rin ho bautismo. Kay binautismuhan, ultimong libag, hindi ho natanggal sa akin. Pero salamat po sa Diyos, parang napasyaw ho ako dito. Christ is able to cover our sin. Hindi ho pagpapakabuti para tayo po ay malinis sa ating kasalanan. Hindi po kumpil, hindi po sakramento. Minsan nga sila pa ang lumalabag sa kanilang dogma. Isa sa 7 sakramento ay kasal. Bakit yung kanilang tagapangunay hindi nagpapakasal? Kaya sabi ng Bible, dapat ang obispo ay may isang asawa. So, Christ is able to cover our sin. Si Kristo lamang po. Si Kristo lamang. Wala na pong iba. Wala pong tinuturo ang Biblia na nag-aalis ng kakasalanan ng sanlibutan or naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan, kundi si Jesus lamang. Christ, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sumampalataya sa anak, sabi po ng talata, ay may buhay na walang hanggan. Sino yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yung sumampalataya. Sino yung anak na yun? Yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya sabi po ng talata, Hebrew, chapter 9, verse 14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, dahil yun ang kailangan ng Diyos. Kaya nga, Christ is able to comply the need of God. Sabi po, walang dungis. Christ is able to comply. The need of God to man. Kaya, Christ is able to cover
our sin. Kaya sabi po ng talata, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, ay malilinis ang inyong budhi sa gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Sabi po ng talata, how much more shall blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience, yung ating conscience, from dead works to serve the living God. Si Kristo po ang may kakayanan. Christ is able to cover our sin. Kaya sabi po ng talata, pag tayo humarap sa Diyos, hindi na niya makikita yung ating kasalanan, kundi yung Kristo na iyong sinampalatayanan ng ikinagsulupa. Mga minamahal namin taga-subaybay, si Kristo. Pag tayo po humarap sa Diyos, hindi po makikita sa atin, Panginoon, dapat mo akong papasukin dahil ako ay naging mabait. Hindi ako toong makasalanan. Ako nagkasala paminsan-minsan, pero ang gusto ng Diyos, perfect na walang kasalanan. At ang sabi ng talata, para tayo po ay maging perfecto sa harapan ng Diyos, Christ, is able to cover up our sin. Kaya lumapit ka sa Panginoong Jesus, hindi kung kani-kanino, si Jesus lamang. Verse 22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo. At maliban sa pagkatigis ng dugo ay walang kapatawaran. Without shedding of the blood, there is no remission. Without shedding of the blood, there is no remission. Kanino dugo? Blood of Christ, mga minamahal. At Christ is the way. Bakit si Kristo ang bearer of sin? Siya lamang. Christ is able to comply the need of God. Christ no sin. Christ is able to obey God. Consistency. Christ is able to cover our sin. Number 5, Christ is the New Testament who fulfill the prophecy. Yun po yung hula na sinasabi dito. Yung si Kristo, yung New Testament, hindi yung Old Testament, New Testament covenant. Yun yung Kristo. At upang matupad yung hulang yun, ipinanganak si Kristo. Kaya kung inyo pong babasahin yung chapter 9, mahaba po yan hanggang chapter 14, verse 14, chapter 1 hanggang 14. Babasahin ko na lang po ang verse 14. Sabi po ng talata, verse 12. Verse 11 muna pala, parang pumalapit-lapit. Ngunit pagdating ni Kristo, nadakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid bagay, hindi sa paglalang na ito. At hindi rin naman sa pamamagitan ng mga dugo, ng mga kambing, at ng mga bulong baka. Dahil yung Old Testament po, talaga sila po yung naghahandog. Araw-araw po yun. Sin offering, daming offering ang kanilang inihahandog. Pero Old Testament na hindi naman po talaga nakakapag-alis ng kasalanan. Kundi, ang sabi po ng talata, at hindi naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Yun po yung ang Panginoon Jesus, hinandog yung kanyang sarili, namatay inilibing, katong araw na buhay na muli, at lumuklok sa kanan ng Diyos. Yun po yung dakong banal. Nandoon siya. Kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sabi pa nila, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubuhos sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay malilinis ang inyong budhi. Yung ating budhi. Para po kayo malinis sa inyong kasalanan, walang iba po kayong lalapitan, kundi si Jesus. And the last, number 6.
Number 6, Christ is conciliatory between God to man. Pag sinabing conciliatory between God to man, nagpapalubag loob, sa ating mga kasalanan. Yung pampalubag, yun yung kinuha ko lang yung letter C, conciliatory, between God to man. Nagpapalubag loob sa ating mga kasalanan. So, Christ is conciliatory between God to man. Nagpapalubag loob sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, sabi po ng Hebrew chapter 9, verse 24 to 26, sabi po dyan, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Si Kristo ngayon ang ating tagapamagitan sa langit, hindi si Maria. Si Kristo po ang sinasabi na tagapamagitan. Verse 25, at siya hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon po pumapasok ang dakilang saserdote. At alam niyo po, pagka ang dakilang saserdote po hindi po banal na pumasok, kaya humitali sila sa paa. Pag nagtagal doon, ibig sabihin, siya hindi banal na pumasok doon sa dakong banal, most holy place, patay siya, hihilahin na siya palabas. Pero si Kristo po, siya po, sabi po, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kami ng tao, kundi doon sa talagang tunay, doon sa langit talaga, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Salamat po sa Panginoong Jesus na meron po tayong dakilang saserdote, Jesus Christ, hindi nagkasala ni minsan. Kaya siya yung may kakayanang humarap sa Diyos because Christ is God. Si Kristo ay Diyos. Christ is the bearer of sin. Christ is conciliatory between God to man. Nagpapalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya, mga minamahal namin taga-subaybay, taga-pakinig, mga bisita po namin, pagka nasa sa inyo po si Kristo, tunay na kayo pinanampalataya, nagsisi ng kasalanan, sinampalatayan niyo po si Jesus Christ, patatawarin po kayo ng Ama. Dahil nakikita po ng Ama sa inyo yung Kristo na inyo pong sinampalatayanan. Kaya sabi po ng talata, sa 1 John chapter 2, verse 2, alang huling babasahin, John chapter 2, 1 John chapter 2, verse 2, at siya ang pampalubag sa ating mga kasalanan. Sino po yung pampalubag na yun? Pagdating niyo sa verse 1, si Christ ang matuwid. Si Jesus ang matuwid. Si Jesus Christ ang matuwid. Christ the righteous. Munti kong mga anak, sabi po ng talata, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesus ang matuwid, si Yesu Kristo ang matuwid. Pagdating ng verse 2, at siya ang pampalubag loob. Sino yung pampalubag? Si Jesus Christ. Siya po yung conciliatory. Sabi po, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Sa lahat ng mananampalataya sa Panginoong Jesus, si Jesus, ang Panginoong Jesus lamang po ang solusyon para po kayo ay mapatawad sa inyong kasalanan. At si Jesus po, He is the bearer of our sin. Siya po yung dala ng ating kasalanan. At 1 John chapter 4 verse 10, sabi po, narito, 1 John chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos. Tunay naman nga, nung ako ho ay hindi pa ho nakakakilala sa Diyos, ayaw ko sa Diyos. Naku naman. Ang tingin ko ho, sa nag-aaral ng Biblia, ay mga siraulo. At nangyari sa akin, hindi biro lang. Nung ako ho ay hindi pa ho mananampalataya, walang pagkakilala sa Diyos, ang tingin ko sa mga nangangaral ng Biblia, ay gayang mga ginagawa ng mga yan. Ang maganda sa akin, kasalanan.
Hindi talaga ako umibig sa Diyos, kundi ang Diyos ang umibig sa akin. Kaya ako napalapit sa Kanya dahil inibig niya ako at siya yung naglagay sa akin ng kapangyarihan na ibigin ko siya. Ano? Yun yung biyaya. Ano? Kaya sabi, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos. Ano? Kaya kung yung tatanungin ng tao, maka-Diyos din naman ako, pero nakikita yan sa buhay. Ano? Kaya hindi lahat ng tao po sa Diyos. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Ano? Sinugo yung kanyang anak. Hindi ko talagang ang Diyos ay napakabuti. Dahil ang hirap na yung kaaway mo ay pagpapalain mo. No? Ang Diyos ay banal, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Therefore, kung ayaw ng Diyos ng kasalanan, lahat ng tao ay makasalanan. Therefore, lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo pa-impyerno. Pero ang Diyos ay napakabuti. Bagaman tayo kaaway niya, ito yung matindi eh. Ang pag-ibig ng Diyos, sinugo niya yung kanyang bugtong na anak. Upang tayo po ay maligtas. Upang ang tao po nalalapit doon sa kanyang bugtong na anak na kanyang sinugo, na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, na magsisisi ng kanyang kasalanan, mananampalataya doon sa namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya mga usbaw po, yung mga relihiyon na nagtuturo ng Panginoong Jesus ay hindi Diyos. Yun ang sabi eh. Ang sabi ng talata, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Dahil walang kakayanan, walang tao, kung tayo ang Panginoong Jesus ay tao lang, bakit siya may kakayanan maglinis ng ating mga kasalanan? At bakit siya ang may kakayanan maglubag ng galit ng Ama sa atin? Pampalubag loob, ano? Propitiation of our sin. Kaya nakakaawa po yung mga relihiyon na tuturo ng Panginoong Jesus ay tao lamang. Walang kaligtasan. Ano? In the last, nabasa ko na po yung verse, Romans chapter 3, verse 25. Last verse, 3:25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ano? Kaya salamat sa Diyos, ako po'y naligtas. Kaya mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig, kung gusto niyo pong maligtas at mahalinis kayo sa inyong kasalanan, si Kristo po nag-aalis ng kasalanan. At pag kayo nanampalataya sa Panginoong Jesus, nagsisi ng inyong kasalanan, si Kristo po ang magdadala ng inyong mga kasalanan. Wala pong iba. Hindi relihiyon, hindi kung sino-sino po siya Pilato na ating lalapitan, hindi po paggawa ng mabuti, hindi pagsunod sa 10 utos, kundi si Kristo. Wala na po iba. Kaya, sa amin pong mga taga-subaybay at taga-pakinig, kayo po ay manatiling sumubaybay sa atin pong pinag-aaralan, online Bible study. Kaya, salamat sa Diyos na meron po tayong gawain ganito. Kaya, ang Panginoon po ay napakabuti sa atin. Nagbigay siya ng bearer of sin at wala pong iba kundi ang Panginoong Jesus lamang. No? Kaya, sa amin po mga taga-subaybay at tagapanig, salamat po sa inyo kung kayo po sumusubaybay. Ano po? Tayo po muna yung manalangin sa atin pong pag-close. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong katapatan. Tunay na kayo po'y napakabuti. Lahat po'y biyaya. Lahat po ay biyaya. Kaya amin pong langin, O Diyos, pagpalain niyo po nawa ang bawat nakapakinig, especially po sa aming mga bisita na hindi pa po talaga tunay na nakakakilala sa Panginoong Jesus. Amin pong dalangin na sila po nawa ay makakilala sa Panginoong Jesus upang matamo din po nila yung amin po natamong kaligtasan. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa at ingatan niyo po kami muli sa gabing itong daraan sa aming pong pamamahinga
Nawa po ng Diyos ay kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Salamat po sa natapos na pangangaralan niyo pong salita. Pagpalaan niyo po nawa ang salitang nasig at nawa o Diyos ng Espiritu, kayo po mayamang kumilos sa puso ng bawat nakinig, Panginoon. Ang lahat po nito namin po sa magdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yun po, salamat po sa inyo at bukas po ulit, meron po ulit tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po sa inyo lahat.